bacterial meningitis ay isang malubhang impeksyon na dulot ng bakterya na umaatake sa utak at spinal cord. Yan ang sakit ni Maui. At nung una ko siyang nakita ay parang tumigil ang oras. Maglilimang taon na si Maui at 5 kilo lang ang kanyang timbang. Masakit para sa nanay ang pinagdadaanan ng kanyang anak at sabi niya natanggap na niya kung ano man ang mangyari. At sabi pa niya na habang nabubuhay ang kanyang anak ay gagawin niya ang lahat para maparamdam ang pagmamahal ng isang ina. Ating panoorin ang bagong kwento natin ngayon. Ito ang Kwento ng Buhay. Pinaliwanag naman po talaga sa amin ito ng doktor. Hindi naman daw po siya tatagal na sa amin. Mga swerte na daw po kung 10 years, 5 years. Pero kung hanggang kailan naman po na nasa akin siya, alagaan ko naman po siya. Tsaka yung pagmamahal na nibigay ko sa kanya, doble-doble naman po. Hindi ko naman po siya pinababayaan. Yeah. Mga katekram, nasa ano tayo ngayon? Nasa kabundukan pa rin tayo ng Kamatsin. May linalapit to si nanay na isang angel na may karamdaman, katekram. Puno siya ng kuya. Okay na? Let's go, ate. Ang ganda rito. Morning po. Morning po. Ganda. Magandang umaga po mga katekram. Nandito po kami ngayon sa barangay. Pero sa Kamatsin po ito, no? Kamatsin. Barangay Sitio Dos. At yun nga kanina katekram, habang pinapakain po ni nanay yung kanyang anak, may po siya, may gusto po siya ilapit. At nandito na po tayo ngayon para makamusta po natin. Let's go, ate. At nakuwento po ni Ate Jenny kasi hindi naka-on yung camera. Ang sabi mo kanina, tuwing... Pag nagkikita po kami, December po, Christmas party po ng mga PWD. Okay. So, nung nakita ko yung video kanina ka Telegram, sobrang hindi ko din kinaya. Sumakit ang ulo ko. Sa Magandang umaga po. May nahanap po kami si Ate Juliet. Okay lang po kami mga musta. Pwede po kami tumuloy. Tara, ate. Magandang umaga po. Nandun po kasi kami kanina kila ate. Tapos yung mama niya, kilala niyo po yata. Kasamahan ko po sa PWD. Nasa loob. Linapit kayo sa amin. Okay lang na makita po namin yung anak niyo. Naglalaba po si Nanay Juliet. Kakatapos ko lang po magpakain. Ay, Tapos lang po magpakain. Umiiyak na po siya. Hindi. Wala po siyang emosyon. Hindi naman po siya, di siya umiiyak. Kasi hindi rin po siya pinagpapawisan. Ganun. Maraming hindi niya nagagawa. nasyak ako.
Ate Juliet, ano pong pangalan niya? Natalia Maui po. Pero lagi tawag po namin sa kanya Maui. Hmm. Pwede pong malaman ano yung condition po nung sakit po niya? Bacterial meningitis po. Ah, paano daw po nakuha niya yun? Sabi po ng doktor, pwede daw po na travel ko sa kanya nung pinagbubuntis ko siya. Hmm. Na ano sa akin, nakuha sa akin. Tapos, ayun. 1 month naman po siyang naging normal. Tapos, nagkaroon po siya ng sakit, December 24. Konting lagnat lang. Tapos, hindi nga po namin siya mapacheck up kasi alam naman po namin na newborn, bawal talaga magkasakit. Ah. Eh, hindi po namin siya napacheck up agad nun kasi nga holiday. Pagpapasko po eh. Tapos na pag-decisionan po namin siyang ipacheck up na noong December 27 na po. Kaso comatose na po pala siya. Hmm. Hindi na po siya nagising. Parang halos 3 weeks po siyang comatose. Hindi na po siya. Kasi sabi naman po sa akin ng doktor habang siyempre update po, araw-araw update. Yung kalagayan daw po niya is ano daw po, hindi daw po talaga maganda. Kaya po, kung sakali daw po na makakasurvive siya, hindi na siya yung batang maraming magagawa na ano. Halagain na siya ganun. Ilan taon na po siya? Magpa 5 years old na po. Ano pong trabaho po ng asawa niya? Yun po yung hanap buhay dito, naglulupa. Naglulupa. Nagbibilad po ng bentonite. Hmm. Tapos po ngayong tag-ulan, nagigiling lang po sila ng lupa. Maui? Nashock ako. Hi, ikaw, Maui. Hi, ikaw. Nakakarinig lang po siya, pero hindi siya nakakita. Paano niyo po nalaman na yung response niya, naririnig ko kayo? Nagugulat po siya minsan sa akin. Pag tinatawag ko yung pangalan niya, nagugulat po siya. Hmm. Saan doktor niyo na po siya nadala? Sa ano po, galing po kami Pampanga sa JBL. Tapos, lumabas kami noon. 2 times po siyang naka-admit doon sa JBL kasi sa pneumonia din po, nagkaroon siya ng pneumonia. Tapos, sabi po, kailangan daw po siya operahan. Hindi naman po namin siya gusto talagang ipagalaw. Magpa-second opinion po kami sa Ace Avenue sa Manila po. Tinry po namin siya doon. Yun nga po, hindi naman daw nga po siya kailangang operahan kasi hindi naman daw po lumalaki ulo niya. Yeah. Ang hinihingi lang po sa amin, MRI na hindi namin po nagawa. Kailan po yun? Kailan po nila gustong pagawain? Ano po eh, wala pa po siyang 1 year old dun eh. Mga ano po, 6 months old lang po siya nun. Matagal na po kami hindi nagpapadoktor. Hindi na rin po kami bumabalik sa mga doktor. Hindi po niya nagawa ng paraan na hingin ng tulong dito sa barangay? Hindi po. Nakahingi naman po kami ng tulong nung kaso po yung nga lang po yung nagastos namin dun sa Maynila, pabalik-balik. Okay. Linabas niyo po siya, nanganak kayo sa hospital o sa bahay po? Sa bahay po. Tapos paano po yung yung di ba newborn screening? Newborn screening? Hindi po. Tapos, dumating na lang po yung na nadala niya sa hospital kasi may nararamdaman po siya, ganon? Opo. Pero, gumaling naman po yung lagnat niya. Kaya lang nagulat po kami sa kanya, hindi na po siya gumigising. Hindi na gumigising. Gaano katagal, Sigla po siya. ilang buwan po siya bago na linagnat? 1 month po. 1 month yung linagnat po siya, tapos nagtuloy-tuloy na po. Opo, hindi ko po siya nung dinala po namin siya sa
Nung nandito po siya sa bahay, hindi naman po siya nag-seizure. Nung nakita ko, nung nasa ospital na po kami, doon ko lang po nakita yung matinding pag-seizure niya. Tapos yun nga po, nung dinala po namin siya sa Pampanga, Yeah. sabi nga po nung doktor niya, comatose na po. So, try po kami po check up. Tapos tinanggihan na po kami sa isang clinic na pinuntahan namin kasi yung mata nga daw po niya is hindi na daw po maganda. Parang nag-ano na po eh. Yung isa po nandito, yung isa nandito. Magkapila na po. Kaya po sabi, mas maganda daw po dahil na lang siya sa mas malaking ospital. Para daw po ano. Tsaka hindi na daw po siya nagre-response pagka kahit sinasaktan siya kasi para magising, hindi po siya nagigising. Grabe. Yung, alam mo, naawa ka na doon sa kapatid mo, ate. Tapos, naku, pagka nakita ni Tatay Bong to. Paano po kayo mag-usap? Okay lang makita? Kaya, pagpahuwa na, tinatanong po siya kung kakain na siya. Kumawi, kakain na ikaw. Tapos gaganon lang siya ng mata niya. Tapos pagkaano na po siya ng bibig niya. 5 years old. Katekram. Natimbang ko po, 5 kilo lang po siya. Ayan, parang may gusto siya sabihin. Wow siguro. Mag-water ikaw, water. Mag-water ikaw. Ilan po magkakapatid? Pangalawa po siya, 3 po yung anak ko. Yung mga kapatid niya, okay naman po. Siya lang, nag-iisa po siyang babae. Sino-sino na po hininga niya ng tulong para maanuhan po yung anak niyo? Sa ano lang po kami, dati nag-post lang po ako sa social media yun, mga nagpaabot po ng tulong, ganun. Sa barangay po, naghingian din po kami nun. Nakalikom din po kami nun. Yung naka-admit po siya. Hindi po kami Ano po niyo, yung parang plano niyo mag-asawa? Kasi po, yung nakaraan, gusto ko po talaga siyang pakabitan ng NGT. Kasi nga po, para kahit kasi po ang ano niya lang po talaga sa araw-araw, tulog. Walang ginawa ko din matulog. Tapos po, kasi po ang gusto ko po kasi pagka, halimbawa, tulog siya, hindi ko na siya gigisingin. Papadaan ko na lang po sa yung pagkain niya, okay na. Eh, tinanggihan po kami. Tapos okay daw po kung ipa-admit na lang daw po namin ulit. Sabi ko, ayoko na po kasi. Bakit to? Laki na po kasi nang takot ko sa ospital. Kawawa lang po yung anak ko eh. Ano po yung naano niyo natakot doon? Naawa po ako sa katawan niya. Kasi po, siyempre, lagi po siyang tuturukan doon. Nabutasan na nga po siya sa liig eh, dahil doon sa pagturok-turok ng mga swero eh. Kasi po wala po makuhang ugat sa kanya. Inano po ng doktor na butasan na lang siya sa liig. Po. Para diretso na daw po yung mga gamot niya doon. Kaso, yun po yung makakatulong sa ano niya, sakit niya. Pinaliwanag naman po talaga sa amin ito ng doktor. Hindi naman daw po siya tatagal na sa amin. Mga swerte na daw po kung 10 years, 5 years, okay na. Pero mas ano daw po sa mga gantong bata, 4 na taon lang. Yeah. So, ayoko na po talaga siyang pahirapan. Eh. Kaya ko naman po siyang alagaan. Ayaw niyo po yung nakikitang tinutusok-tusok siya. Kaso, baka yun po yung mas magpapahaba ng buhay niya kasi. Mabalik po ako sa MRI. Kailangan po siyang MRI noon. Opo. Kaso, Wala po kami. 6 months pa lang po siya noon.
Tsaka po bagsak pa po yung katawan niya. Kasi sabi po dun sa doktor, ng pedya neuro niya, pag po siya MRI, may tuturok po daw sa kanya na malakas na anesthesia para daw po. Kailangan daw po nakakondisyon yung bata. Yeah. Kaya po hindi rin po agad kami na anuhan. Tapos nag-try po kami dun sa Philippine Children's Hospital. Kaso po nung pumunta po kami doon, sobrang taas ng init. Kaya po nagulat kami nung siya na yung kami na po yung ni-interview para sa MRI. Mataas na po yung lagnat niya pala. Kaya po pinauwi kami muna. Ibalik na lang daw po siya sa ospital doon sa kung saan siya nanggaling kasi 1 week pa lang po kami nakakalabas nun. Pabalik-balik po kami kung saan-saan. Try din po kami sa PGH, hindi rin po kami na kasi po yun pandemic. Yeah. Ang hirap po makipagsiksikan sa mga pila. Ngayon po, ano po yung may tinitake po siya ng gamot, vitamins? Vitamins wala. Wala. As in, talagang wala pong support na Wala. Ano po yung pinapakain nyo? Lang po, mga gulay-gulay. Pag po nakakabili ako ng gulay, carrot, ganun, patatas. Blender nyo po? Opo, may kasamang kanin, tsaka gatas. So, sabi nyo nga po, tanggap nyo na. Kung kung kunin siya ni God isang araw. Ganun din naman po eh. Kung nakikita ko rin naman po, nahihirapan yung anak ko ng ganito. Pero kung hanggang kailan naman po na nasa akin siya, alagaan ko naman po siya. Tsaka yung pagmamahal na nibigay ko sa kanya, doble-doble naman po. Hindi ko naman po siya pinababayaan. Yeah. Ang hirap kasi yung ganyan. Nakikita mo yung anak mong ganyan. Water ikaw? So, yun yung mga kinakain niya, carrots, patatas. Kanina po ulam niya, pagkain niya broccoli kasi hindi niya gusto pala yung lasa. Taga dito po talaga kayo? Bicol po kami. Galing ko kayong Bicol. Opo. Pero dito na po ako lumaki. Dito na rin po ako nagkaasawa. Yung asawa po niyo, Bicolano din po. ba't po kayo napunta rito? Dinala po kami dito nauna po kasi yung papa ko dito. Dito po sila Tsaka nandito din po talaga halos ng mga kamag-anak ng papa ko. Sumunod lang po kami dito. Maui. Ate Maui. Maui. Andito si Mama, oy. Minsan ba, parang naramdaman mo ba yung parang susuko ka na sa buhay, gano'n? Opo. Pero, andito naman Ate Maui ko eh. Lagi naman. Kailangan ng mama. Di pwedeng sumuko ang mama. Pwede po makausap yung asawa niyo? Ay, Pangalan po niya? Jomar po. Kuya Jomar, okay lang mo, kamusta ka? Bata pa si Kuya Jomar. Ilan taon na si Kuya Jomar? 28. Sorry. Ate Juliet, no? Ilan taon na po kayo, Ate Juliet? 27 po.
Si Kuya Jomar, 30. Taga Bicolo pala kayo, Kuya? Yeah. Dinapit to kayo ng mama ni Ate Jenny. Kumusta po yung hanap buhay? Ay, di naman po. Magkano po kinikita niyo dyan, Kuya, sa pagbibilad ng ano? Depende po pagka malakas po. Pagka maaraw po, malakas po kita eh. Pero pag maulan po, wala pong kita. Gaya kahapon umulan yun, no? Opo. Pero pagka kalimitan na kinikita niyo, Kuya, magkano sa isang araw? Pagka nakakabilad po ng 100, 1.5 po yun sa isang araw. So Depende po. kumikita ka ng 1.5 pa na day? Hindi naman po araw-araw. May timing din po na ano. Maganda lang po yung araw. Saan nyo nabilad? Kasi kila Ate Jenny may nagbibilad din doon eh. Diyan lang po sa akin, gawin dulo dyan. Meron ding ano dyan. Opo. Kumusta ang bilang asawa? Masipag doon po. Masipag. Hindi naman ho siya yung pabayang tatay. Wala mo po siyang bisyo. Baka kala mo lang, baka merong babae yan sa labas. Meron ba, Kuya Jomar? Wala. Wala. Okay naman siya sa mga anak niya. Kuya Jomar, kumusta kayo dito? Ayos naman po yung baumuwi namin po dito. Tamang may ano rin po, trabaho. Pang nakakaraos lang po sa araw-araw. Anong gagawin natin kay Maui? Hindi naman po siya magkakasakit. Sa tagal po ng panahon na na inalagaan ko siya, hindi naman po siya nagkakasakit ng malala. Kasi po yung sabi po sa akin ng doktor niya na malimit daw po, baka daw po lagi siya mag-seizure, ganun. Hindi naman po siya nag-seizure. Kahit po lagnat, di naman siya nilalagnat. Pagkaubo lang po siya ng minsan, papaliguan ko lang po siya, nawawala naman po. Na talaga ako. Uwi. Kakain kaya? Kakain ba ikaw? Kayo, nakabantay na lang sa kanya, siyempre. Siya yung nag-aalaga. Sabay, bawal po umalis. Kasi po pag nakaiwanan ko din po siya minsan sa mga kapatid ko, hindi nakaalaga. Na ano po yun siya, minsan. Siyempre po mga bata pa. Talagang kinakain po siya ng langgam. Ha? Kinakain po siya ng langgam. Sa bagay, kahit po tayo, kinakagat ng langgam, di Pero ba po yung langgam po kasi ang kinakain po sa kanya yung mata. Yung ganito niya, tapos yung tenga. Ano po yung katekram? Ano po yung mapapayo nyo kay Ate Juliet? Sa mga po natin dyan, kababayan po natin dyan na may alam yung ganitong kondisyon. Bacterial meningitis po ba? Wow. Dito lang yun kaya mama no? Dito lang ikaw kay mama, di ba? Baby ko to eh. Baka may kahilingan po kayo? Ano lang po talaga yung, kasi yung sa financial naman po talaga, hindi naman po talaga kami stable na meron lagi. Kasi talagang sobrang taas ng bilihin ngayon. Yung kahit sabihin nga po minsan kumikita asawa ko nung malaki-laki. Isang anuhan lang pala na po pagka nagsabay po yung nawala to. Kasi gatas, diaper, ganun. Yun lang po. Pangangailangan lang po ni Maui. Si Tatay Jomar. Kuya Jomar, Tawagan natin si akin na po, awakan ko. Tawagin niyo yung niyo. Ay, Diyos ko po. Uy. Lumabas ka muna. God bless you. God bless you.
Nandito po pala sa loob, nakatulog po pala. Masakit daw po kasi yung paa niya. May biyak po kasi yung paa niya. Ha? May biyak. Ha? May biyak po yung ganito. Hindi. Ano dito? Dalaga. Ay! May sugat! Ito. Crack na. Sa ano po? Ala, talagang kailangan mong no? Ano pala namamaga eh. Laban lang. Utusan pa naman sana kitang bumili ng gatas niya, prutas, or ano. Three, four, five. Ito pagmamahal ko sa anak mo, Kuya Jomar. Bili ka ng pedya. Ano yan? Dalawang, ano yun, box yun. Bili ka ng 2 box. Halos 4 na kilos yun. No? Tapos ito, Tita Nisa, yung pong pagmamahal nyo na binigay nyo sa mga anak ko, isi-share ko na lang din po sa kanila yung 5,000. Kanina kila Ate 10,000, 5,000. Meron pa po kaming isang pupuntahan. Siguro 5,000 din po doon para mas marami pong mapagbigyan yung pinadala po nyo na 39,000. So sa Techram Pure Hearts International, kay Ate Michelle, sa grupo po ng Techram Pure Hearts International, Tita Nisa, maraming salamat po sa inyo pong pagmamahal. Ito naman, ibili mo ng ano yung pwede nyong mabili rito. No? Pagkain. Carrots, patatas. Gusto niya po yung kalabasa na may malunggay. Wala naman dyan discount ng PWD eh. Sa bayan po kami bumibili para po may discount yung ID. God bless, Ate Maui. Sa prutas. Unang-una nating lalapitan, tatawagan, lagi niyong kakausapin si God, pasasalamatan. Lagi ko naman po pinagdadasal. Sabi ko, Lord, kung may plano kayo sa anak ko, at lagi po siyang, kasi lahat naman po talaga ng ganito may purpose eh. May pinaparealize pa siguro sa akin si Lord. Ano sa tingin yung pinaparealize, yung parang pinapaabot niya sa'yo? Kasi dati talaga, para bang lagi akong mahina talagang tao. Mahina po talaga akong tao, hindi po talaga ako yung Pero dahil kahit sa ospital nga po, ayoko pupunta eh. Kasi mahabagin po talaga yung puso ko pagka nakikita ko yung mga bata na nagkakasakit, namamatay. Nung nandun ako sa ospital, sabi ko, bakit yung anak ko pa? Bakit po yung anak ko pa? Isa, wala pa po siyang alam sa mundo. Tapos sabi, parang sinisisi ko yung Diyos sa nangyari sa anak ko. Hindi siya gumigising. Halos 3 weeks hindi siya gumigising. 3 weeks? Tapos sabi ng ate ko, pagdasal mo, ipaubaya mo mo na lang kay Lord yung kung anong plano niya. Nagdasal ulit ako, sabi ko, Lord, kung ano yung plano mo sa anak ko, sige, okay lang, sige, tatanggapin ko na po. Kung ano man yung plano mo sa kanya. Kasi hindi naman po, sino ba naman tayong mga magulang na gusto mo yung masakit yung anak eh. Kasi sabi ko, Lord, kung ano yung plano niyo sa anak ko, sige, tatanggapin ko po yun ang buong buo. Tapos, ayun, kung ano po yung gusto niyo parating sa akin na pagkakamali ko bilang magulang, hinihingi ko po ng pasensya, itawad niyo sa inyo. Lagi ko po pinagdadasal si Mami. Hindi po lang nila nakikita yun. Pero sabi nila, ako daw parang wala daw akong alam na, wala daw akong anong magulang na, parang okay lang daw sa akin na may ganito kong anak. Hindi, sabi ko hindi sa akin okay. Nakikita niyo lang ako na nakangiti sa inyo.
Pero pag nasa loob na ako, si Maui tinitingnan ko, naiinggit nga ako sa mga kasabayan nito eh. Sabi ko, inggit nga ako sa ibang bata na naglalakad, nakakapaglaro. Hindi mo maiiwasan sa magulang talaga. Yeah. Kung talagang parang hindi mo tinatanggap yung Diyos sa sarili mo. Parang ikaw, parang wala kang kilala mo si Lord. Kilala mo lang. Pero kung wala kang Diyos sa puso mo talaga, yung pagsubok, parang lagi kang, parang dagan na dagan yung buhay mo, parang wala kang, parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. Pero pagka may Diyos ka sa puso mo, yung mga problema, parang magaan na lang din po sa akin. Nakakangiti man po ako sa kanila, sa ibang tao. Pero talagang pagdating kay Maui, pagka nakakarinig ako ng mga komento na hindi maganda, Ano po nararamdaman niyo? ang sakit po. Si Maui po, regalo po siya sa amin. May gusto pang, may ano pa sa kanya si Lord. Kaya kung gusto man yung buhay man na dapat talaga para sa kanya, hindi ko naman po pagkakait sa kanya yun eh. Pero kung ito yung binigay sa kanya eh, wala po akong magagawa. Ang himala siguro ni Lord pagka nandun na siya sa taas. Wala siyang sakit dun eh. Wala siyang, normal siyang bata dun. Pero hanggat nasa akin si Maui, hindi ko to babayaan na pakikinggan ko yung mga sinasabi nila. Bakit ganyan? Bakit parang sa'yo okay na okay? Paano ka pa nakakatulog sa gabi? Na nakikita mo yung anak mo na ganyan. So kala nila parang... Parang wala sa akin po yung gantong sakit ng anak ko. Basta ang ano ko lang, lagi ko kayong lalapit kay God. No, Kuya Jomar? Wag ko kayong mapangihina ng loob. Imbes, lagi kayong tatawag sa ating Diyos. Yung tumatawag sa Kanya ay pinapakinggan po niya. Maniwala po kayo doon. Okay. God bless. Thank you sa sa ating Good Samaritan, si Ate Jenny Rose. Tapos, welcome Kuya. Tapos, ingatan mo yung sarili mo. Kung ano man ang kalagayan ni Ate Maui, ipasa Diyos nyo na lang lahat-lahat yun para hindi masyadong, pagka kasi dinadala natin dito yan, tsaka dito, baka sumabog eh. Ngayon Noon, ganun po talaga ako. Parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Akala ko ako lang yung may gantong kalagayan. Tapos nung nasali ako sa mga page ng mga PWD, mga warriors. nakita ko ang dami pala. Hindi lang po pala kami yung may gantong kalagayan. Marami na. Sobra pa nga. Yung iba nga po, Ibig sobra sabihin, po eh. meron pang mas kay Opo. Yung iba nga po, mayat maya nangingisay, gano'n. Pero yung si Mami, thank God kasi hindi po siya nagsisisure. Yun po kasi, yun din po yung sabi sa kanya na magsisisure siya, lalo na pag nilalagnat siya. Kaya po binigyan po siya noon ng maintenance. Kaso po yung maintenance niya po, parang napapansin ko siya, lagi siyang naninigas. Parang po siyang gumaganon. Parang nagagalit yung mga ugat niya. Ni-stop ko po yun. Yeah. Yun sa lahat po ng mga katekram at thank you po ulit sa love and support. Pag-pray po natin si Ate Maui. Sa lahat, hindi lang siya, pati yung mga dalawang prinsesa natin, si Jenny Lisa at si Jennifer. Pag-pray po natin yung mga kababayan po natin na dumadaan po sa ganitong mga pagsubok kasi hindi naman talaga biro. At ang susi lang naman, Kuya Jomar, para mas may laban tayo. Lapit lang tayo kay God. No? Ate Juliet, Maui, Juliet, Kuya Jomar. May sinasabi si ate. Ano yun, ate? Salamat po sa pagtulong kay Maui po. Makakain mo na po siya ng gatas tapos inutas mo yung gulay. Welcome, ate. Thank you sa inyo kasi napuntahan natin sila. Deserve na yun. Tulungan. Deserve nila talaga.